Samantala, sa pangalawang bahagi ng serye balitang ito ay kilalanin natin ang isa sa mga tagapaghatid ng kuryente sa ilang bahagi ng Mindanao, ang Davao del Norte Electric Cooperative National Electrification Administration o DANECO-NEA. Sa paglilibot ng Balitaan News Team sa Davao Region ay eksklusibong nakapanayam din ang mga board members nila hinggil sa mga hamon na kinakaharap nila. Kung ano ang mga ito ay malalaman natin mula sa report ni Sam Ramirez. Pasada ng serye balita patungkol sa elektripikasyon sa Mindanao ay tinalakay ang Mindanao Strategic Framework, isang roadmap tungo sa pagbabago at kaunlaran sa nasabing lugar. Nabanggit din ang mga plano para mapabuti ang pagbibigay ng elektripikasyon at mga balak dito. Sa pangalawang bahagi ng serye balitang ito ay tatalakayin ang isa sa mga kooperatiba na nagbibigay ng elektripikasyon sa Mindanao. Ito ay ang Davao del Norte Electric Cooperative sa ilalim ng pamumuno ng National Electrification Administration o DANECO-NEA. Ang NEA ay isang ahensya ng gobyerno na may pangunahing layunin na magbigay ng liwanag sa mga probinsya. Ayon sa Republic Act 6038 o ang National Electrification Administration Act na may layuning bigyang electric ng Pilipinas sa pamamagitan ng area coverage basis. Ang DANECO ay nag-umpisa noong dekada 70. Ito ay isang kooperatiba na nasasakupan din ng NEA. Matagumpay nilang nabigyan ng elektripikasyon ang 16 na munisipyo at 2 syudad, partikular na ang Compostela Valley Province. Sila ay may mandato upang magbigay ng elektripikasyon sa lugar. Ito ay ayon sa eksklusibong panayam ng balitaan kay DANECO-NEA General Manager Engineer Godofredo Guya. The function of the Davao Norte Electric Cooperative is to electrify the countryside. They are the sole distributor of electricity in the province of Davao Norte and Compostela Valley. Ngunit dahil sa pananalasa ni Bagyong Pablo ay nagsitumbahan ang mga poste ng DANECO-NEA, kaya't panandali ang naantala ang kanilang operasyon. Ngunit sa ngayon ay halos naibalik na nila ang supply ng kuryente bilang paghahanda sa nalalapit na eleksyon. Ito ay ayon sa eksklusibong panayam ng balitaan kay Engineer Benedicto Ongking, ang officer in charge ng DANECO-NEA. Sa barangay level naman, we have 374 barangays and ang na-damage na malalaki is doon sa Combal area. So ngayon, as of now, March, ang naiwan na lang na barangay na hindi na energize, more or less 60 barangays or more or less, nasa 85% yung power restoration. And we have a target, that target is committed to the LGU that on or before April 30 this year, 2013, kailangan mapailawan namin lahat ng barangay 100% backbone line. We are all know that may election na mangyari ngayong May 2013. Ayon din sa mga board members, ilan din sa mga mabibigat nilang suliranin ay ang pagbaba ng kanilang kita dahil sa problema sa isang grupo na naniningil din para sa kuryente sa lugar. Sa panghuling bahagi ng seryeng balitang ito ay iuulat ang isa sa mga pinakamabigat daw na suliranin na kinakaharap ng kooperatiba. Mula sa Compostela Valley at para sa Telebisyon ng Bayan, ako po si Sam Ramirez.